Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. At welcome po dito sa ating Ibida Lakayan. Supposed to be kanina pa ho sana tong umaga. Pero tayo po'y tinanghali na, hinapon na. Kasi ho, meron tayong mahalagang talagang mga bisita na kailangang harapin po natin. At ito po, inabot na tayo ng alas 2. At anyway, welcome po dito sa ating talakayan, Ibida Lakayan, dito sa Elizalde Broadcasting. At syempre, sa pagkakataon pong ito, muli na namang makakasama natin ang susi ng divine wealth for the welfare of all humanity. Walang iba kundi si Mr. Ray Buendia. Sir, welcome po. Welcome and magandang hapon po sa lahat. Ayan, sir. Kasi talagang marami nang nagtatanong eh. Masyado na ho kasing aligaga ang buong sambayanan, ang Pilipino. No? Kasi dito nga ho sa quest for the divine wealth, for the welfare of all humanity. Dahil nga sa medyo na kahirapan ng buhay, marami na ho ang nagtatanong. Kaya nga, bubusisiin natin po ngayon ang mga dokumentong ating pong inyo pong inilalahad dito at titignan ho natin ito ba ay may mga katotohanan ba itong mga dokumento na to at sino-sino ang mga taong nandiritong nakapirma. Tignan ho natin. Sige, sir. Kaya po andito dito naman kami, lalo na ako, to divulge the truth regarding this divine wealth for the welfare of humanity para po sa ating mga Pilipino. Yan o, narinig nyo, for the welfare of all humanity. Pero ito, sabi nga ho, ito ay ating anong tawag dito, bubusisiin yung inyong mga dokumentong hawak. Ito po bang Certification of Circular Number 49, Series of 2014? Ito ba kaya po ay, meron bang ganito talagang dokumento, sir? Ha? Na sinasabi na nung pang 2014 na isulat? Totoo po yan, ma'am. Unang-una, ang Circular 49 na sinasabi nila, nadyaryo pa po yan. 5 nakaperma dyan na ating mga magigiting na senador, governor ng Bangko Sentral. Nakaperma po sila dyan, ma'am. Ayan. So, atin pong busisiin. Meron ba talagang mga taong, ito bang mga taong binabanggit dito sa mga dokumentong nandirito ay meron ba talagang ganyan? Andyan po nakapirma si Laila De Lima, Secretary, Department of Justice. Meron ba talagang ganitong tao? Siyempre, alam natin, si dating Senador Laila De Lima, Secretary the Department of Justice during that time, noong 2014. Ano, Yes, sir? ma'am. Yes, ma'am. Opo. Siyempre, ito naman si Mr. Mar Rojas, Secretary ng Department of Interior and Local Government. Yan, nakapirma rin siya. Dahan-dahan bigla raw. Teka, doon muna tayo kay Secretary de Lima. Ayan. Alam po naman natin na nagkaroon ho siya ng malaking problema nung siya ay nakulong for 6 years, no? At ngayon po, unti-unting parang yung mga kababayan natin, sir, na parang pang sinasabi na marahil isa ito sa mga dahilan ng kanyang pagkakabilanggo o pagkakakulong dahil sa
dito sa malaking pera na to, parang di nyo maiiwasang maisip po ito ng mamamayan, no? Kaya yan po, si Secretary De Lima, na alam natin na isa sa mga nakapirma dito sa Certification of Circular Number 49, Series of 2014. Ano ba yung tungkol dito, sir? Yun na nga, dapat nilang may paliwanag, ma'am. Ang circular number 49, kung ano ba talaga yan? Ito ba ay still negotiable na ginawa nila yung mga pumirma? Ano na ang nangyari niyan? Kasi ma'am, yan nga, may nakukulong na napagbintangan, whatever it is. Ay isa siya po sa nakapirma rito, dapat para naman makabawi ng katotohanan, whatever it is. Open po. Lumutang na po ako para pag-usapan natin yan. Yan na, ang tapang talaga ni Sir Buendia, lumutang na siya para pag-usapan ng lahat. Sabi ho, itong Centennial Energy Thailand Company Limited. Ayan, sa totoo lang, sino ba yung nasa? Former Secretary of Finance of the Philippines. Senate, yung Finance. Ayun. Department of Finance, ayun, Cesar Purisima. Ayan na, Secretary ng Department of Finance. Ayan po siya, no? Siya ba ay totoong yun, totoong nakapirma ho siya rito, no? At yun, sa kanyang litrato na sinasabi na isa siya sa pumirma dito sa Centennial Energy Thailand Company Limited na sinasabi po na ilang billion ba yun? Trillion of dollars of ano yun? Na inilagay na 3,500 metric tons of gold, no, na equivalent to 3 trillion dollars. US dollars yan, sir. Dinala nila sa Thailand. Ayan po si Franklin Drilon, isa rin po sa mga nakapirma. Senator, Senate President during that time. Isa po siya sa nakapirma dito. No, kaya ibig sabihin, talagang may mga personaheng talagang pumirma at nandito po silang lahat, no, sa pirma nila na to, na talagang sila ay kasamang pumunta ng Thailand, na dala-dala nila itong billions of gold, no. Ayan, sino pa ba yung mga nakapirma dyan? 5 sila no. Isa pa, yung Marojas. Yun, si Senator, Secretary, Department of Interior and Local Government. Marojas. Ayan. Talagang may mga personaheng binanggit at talaga namang nakikita natin. Talagang yung mga binanggit na to ay totoong mga tao at gumagalaw at mga makapangyarihan during that time. At sila po ay nakapirma dito sa Certification of Circular Number 49 na sinasabing Centennial Energy Thailand Company Limited. Ay yun, nagpunta sila sa Thailand, dala-dala nito. Ito pa isa, Amando Tetangco. Yan. Governor ng Central Bank ng Pilipinas during that time. Aba, talagang, Pinoy. Tan. Amando Tetangco Jr. Panahon ni President Pinoy Aquino. No? Talaga namang medyo nabubuo-buo na ho ang larawan kung bakit ano kaya ang nangyari do sa pera na to, na sila pala ang nakakaalam, at marahil isa rin ho ito sa mga dahilan kung bakit nagkalugmok-lugmok. At at medyo yun nga, nakulong din si Senator Laila De Lima, no? Ayan, Centennial Energy. At alam niyo po, mga minamahal nating taga-subaybay, ito po ay nalagay sa sa dyaryo, no? Centennial Energy Thailand Company Limited. Yun ang kanilang pinagpuntahan ng pumunta sila sa Thailand para dalhin itong pera na to, na malaki, na billions of gold, no? At sinasabi, hindi lamang ho ito haka-haka, kasi during that time, pakita nga natin yung dyaryo, no? Ano ba yung dyaryo na nailagay, at subalit sinasabi ho nila
fake news daw dyan. Eh, ba ito fake news kung nailagay ho yung istorya? No? Ha? Yung Philstar ba yun? Ayan. Philstar. Ano sinasabi? Ano ba nakalagay doon? Divine Constitutional... Hindi yan, hindi yan. Philstar. Pakita mo nga yung dyaryo na yan. Ayun, yung dyaryo na Philstar. Ayun. Ayun si President Pinoy kasama si Marojas, no? Si former... Hindi readable eh. Medyo laki ang mga yan. Ayan. So, supposed gold shipment. Pakita mo yan. Supposed gold shipment. Complaints over supposed gold shipment. Na Aquino in 6 other space complaints over supposed gold shipments. Yan. Doon na dinala ho nila yun sa Thailand. That was, pakilinaw nga yun. Ang nag-report po nito ay si pakilinaw mo yan. Ang nag-report nito ay sa dyaryo ay si Patricia Lourdes Biray sa Philstar. January 6, 2017. No, yan ho 12:12 PM nung ito ay na-dyaryo. Ibig sabihin, mga minamahal nating taga-subaybay, naidyaryo hindi merong mas malaking porsyentong katotohanan at hindi guni-guni ang mga pangyayaring ito, di ba, Chairman? Tama po yan, ma'am. Ang nandito po tayo para malaman natin ano nang status nito. If it is still negotiable, nagyara po ang bansa natin. Tsaka bakit yun sa Thailand? Centennial Energy Thailand. Ba't doon pa idadaan? Tapos magpapaano ng mga series ng dollars, US dollars. Umaabot po ng 3 trillion US dollars. Nasaan na po yan? Mayroon po yan dito, dollars, series ng dollars. Ano na po ang status nito? May number po ito, may series. Ito po, ang linaw. Kaya pati ng dollars nila, sinertifyan po ito ni Cesar Purisima at saka ni Governor Titangco ng BSP at saka Department of Finance. Kayo pong 5 na nakapirma rito, para po ito sa ating kung anong naging status nito. Bakit nagkasuhan pa? And until now, hindi na malaman kung it is still negotiable or what. Yan ang tanong ni Ma'am Mel kung nasaan na ang ng status nito ngayon. Para na natin dito kay BBM. Itulong na natin yan. Sir BBM, sumulat po ako sa inyo in even kay itong ating speaker, si Honorable Martin Romaldiser, tungkol dito sa ating divine wealth. Kasi sakop po ito ng mother account. Kunti lang ito kung tutuusin. Nagbaha ang pera noon sa PDAP. Noon Tapos ngayon nagbabaha na naman sa confidential fund. Kailan ho yan noon? Noon mga panahon ni former Senator Aquino, ay ni President Noynoy. Nagbaha po yan. Noon ang Supreme Court si Corona, Honorable Corona. Pinatalsik po yan. Si Chief Justice Corona. Opo. Yun na nga ang dyan. Pumalit naman yun si Sirino. Si Justice Sirino. Pinatalsik din ulit yan ni President Duterte. Ano yung kaugnayan nila dito sa divine wealth? Yung ba ang dahilan? Pero ang dahilan doon ay yung biro. Yan po ba ang dahilan na pagkakatalsik ng dating Chief Justice Corona? Pero sang-ayon po sa mga lumabas na balita noon, ang dahilan daw ay yung hindi niya pagbibigay ng kanyang salin. Ang labo ho bakit ngayon lumalabas na bakit ito ang isa yung mga dahilan nito. Sana ang lahat po ng sekreto na to ay mabusisi natin, no? Teka muna Sabi ho ni Mr. Neng Pacardo Lee, watching from Iloilo. It's nice, Mr. Buendia, back again in your studio. Elizalde Broadcasting Company. Thanks so much.
And Miss Gracia A.S. Villato is watching. Thank you for watching. Ayan, sir. Sabihin nyo nga sa kanila, ano ang kaugnayan ng Chief Justice natin dyan? Nakakapagtaka po. Unang-una, pag may presidenteng ibang Chief Justice. Nung si ano naman, pumasok na si Justice Sereno, pinatalsik din. Hindi natin alam kung ano ang nangyari. So, even sa Department of Finance, pinapalitan din. Hanggang sa Bangko Sentral, papalitan. Kaya po siguro, taxpayer din ako. Bakit nawa-whitewash sila? Matataas ang katungkulan nila. Dapat magpaliwanag sila rito para tulong-tulong po tayo kung ano na nangyari dito sa mapagkaperahan na ito. Bakit nyo pinakialaman itong ating asset, divine asset? Hindi po yan related sa bakit nilalabas? Nakalagay dito si former President Marcos Sr. pa ang may-ari. Tapos sasabihin nyo, ill-gotten. Bakit yun nilalabas? Sir Drilon, 2 bisis akong pumunta sa iyo. 2014, February, may tatak po yung aking na-receive dyan sa Senate President po kayo. Pumunta naman po ako, October 14, 2014. Wala naman pong nangyari. Tapos nilabas nyo ito, 2014, December 22. Until na walang nangyari. Nagkaroon kayo ng kaso, andi dito hawak ko. 5 po kayong nakaperma. Hindi namin malaman ng mga kababayan na naghihirap ngayon kung ano na ang nangyari dito. Bakit nyo pinapakialaman yung divine asset? Party po ito ng ng mother account. Yan, iba naman po dyan ito, Mamel, with your respect sa inyo. Kaya inano ko ang oras na ito. Marami pa diyang ginagamit si former President Marcos Sr. Nandiyan na po si BBM. Tulungan na po natin ito kung mayroon kayong hawak-hawak. Dali nyo sa kanya. Natatakot po kayo kasi wala kayong dalang batas. Anong batas niya sa account nyo? Magsasabi kayo, anak. Illegitimate o legit. Nandiyan na si Bongbong, nandiyan si Senator Amy. Bakit ayaw niyong lumutang? Kaya magpasagi-sagi kayo, may prinsesa pa, may princess, may prince. Nasaan kayo ngayon? Anong batas? Nandiyan na tayo. Sa Senado tayo. Kaya nga may sulat na dito para kay Senator Coco Pimentel. We are inviting him kahit dyan sa Senado para mabusisi na po itong kayamanan na ito. Ay, sobra na. Ngayon pa. Magbabangayan pa. Wag na po. Kaya ito, sagutin nyo na po. Kung nandyan din lang yan, ako na po magpapaliwanag ng Circular 49. Mayroon po akong papel niyan. Ewan ko, kaya siguro natatakot kayo. Alam ba ito ng World Bank? Kaya kayo dyan na may account. Ito, harap-harapan na ito. Nagbablog kayo. Andi dito na ako. Magtulungan po tayo. Huwag kayo magtatago. Sayang. Huwag na yung lukuhan. Andiyan ang Senado. Nandiyan ang Kongreso. Kaya kung magagaling kayo, hanggang ngayon nakikinig o nanonood, please. Wala naman masama sa ating kung lumutang Di ba? Mamel? Lumutang sila para magtulong-tulong na hanapin na talagang nangyari doon sa billions of golds na dinala sa Thailand, at sila ay nakapirma rito, yung 5 na yan. Kung ito po ay katotohanan, hindi ho natin alam talaga kasi sinasabi nung nakalagay ho sa Sunstar ba yun? Na yan daw ay fake, Philstar. Yan daw ay fake news. Ba't na, dyaryo kung fake news at may litrato pa nila. At isa pa, narito po ang dokumentong hawak-hawak ni Sir Buendia na yung 5 ho na yan na sinabi nating personahe. No? Nakapirma sila at sila ay tila may kaso. Kaso pa yan. Nakasuhan dahil sa
ito nga napakalaking kayamanan na to. Ang question, nasa na yan ngayon? Andiyan dyan pa ba yan sa Thailand? Pwede pa ba yung iengkas? Pwede pa ba yung mapakinabangan ng bayan? Ganun na lamang ba yun? Mapupunta na lang sa ibang bansa yun? At dapat yung 5 pumirma na yan ay magtulong-tulong sila para makuha yung kayamanan na yan. Diba, sir? Maganda, ma'am. Sobrang ganda. Alam po niyo mo, mga kababayan, may series na ng dollars dito na naimprinta na. Supposed to be para dun sa Centennial Energy Thailand Company Limited. Ang tanong natin, hanggang ngayon, ano bang status nito? Nandiyan pa ba? Nasaan na? Nananahimik? May mga sistemang, ma'am, Senator Laila de Lima, ma'am, ito nagsuffer po kayo na nararamdaman naman namin kung may kinalaman po kayo rito. Si Senator Franklin Rillo, nananahimik ka, sir. Matagal ka na pong senador. Isa pa po, butante nyo ako. Si Sir Rojas. Sino pa ito? Sila Titangko. Governor. Ang tagal nyo na pong governor, sir. Kung nandiyan pa may problema kayo, sir, kung anong maitutulong ko. Napag-utusan lang po ako. May dala po akong batas. Ito na po yung divine constitutional law na nasa akin. That is the law of money. Hindi na po tayo pwede magpaligoy-ligoy. Lalo ng World Bank, isa rin yan sa dapat managot dito. Kung nag-imprenta kayo ng pera na hindi alam ng World Bank, yun ang problema. Kailangan malaman yan. Hindi pwedeng patago-tago. Lalo na ngayong panahon, ang Pilipinas, dito po tayo. Kaya nga gusto tayong girahin eh. Kinukuha na lahat ang ating mga kabuhayan dyan. Bakit? Matatagal na po kayo sa pwesto. Kung sino pa, mga anak nyo, asawa nyo, hindi na kayo maalis-alis dyan. O ngayon, may problema ba ako? Tayo lahat may problema. Apo natin. Mga congressman, senator, sir, ma'am, dyan sa Senado, open po akong pumunta dyan. Kahit na imbitasyon nyo lang para maisiwalat ito. Sir Coco Pimentel, ikaw anang dyan, na isa sa mga nagsasabi ng katotohanan, na nakikita ng sambayanan. Sana busisiin. Itong sabi ni ma'am. Opo. Yan, nananawagan daw po tayo. Si Mr. Buendia, kay Senator Coco Pimentel at sa lahat natin, Senator, mangyari lamang busisiin po ito. Nasa na tong kayamanan na to na dinala sa Thailand na kung saan nakapirma ang 5 nating mga galing na mga otoridad during that time, no? Ayan, still negotiable pa po ito. Ito po ba kaya pang kunin para sa kapakanan ng bayan, no? Sayang. Nasaan na po ito? Sino po ang humawak? Sino o baka pinapasasaan na? Yun ho pong mga naghirap dyan sa alam natin, si Senator De Lima naghirap ng matagal. Alam natin na may maganda siyang kalooban at alam natin na this time lalong marubdob ang kanyang pagnanais na mapaunlad ang bayan, no? Tumulong siya. Kaya ito po nananawagan si Mr. Buendia. Mga senator, sir, ma'am, mga honorable congressman, magtulong na po tayo, tulong-tulong tayo. Kasi kung hindi naman nila maipaliwanag ang Circular 49, sabi ko nga dito ako. Hindi kaya sa iba dyan na may accounts daw, kanila raw. Lumutang tayo dyan sa Senado. Ngayon anong pitsa ngayon? Anong oras ngayon? Nananawagan ako sa inyo. Huwag na kayong patago-tago ng mga accounts. Ang accounts, dapat mayroon kayong dalang batas. Kasi divine wealth
So do you have the divine law? Ito na ngayon ang divine intervention. Hindi na yung sa inyo dyan, ang dami niyong sinasabi. Ako po ang nagpalutang kay pangalan niya kay chief economist. Na-endorse na po ako niyan. Sasabihin nila ill-gotten wealth ito. Kasi Marcos nga eh. Hindi na po pinaniwalaan niya sa United Nations in International Court of Justice. Lahat ng ng FM senior is fake. Tapos may dala pa kayo. Nagsalita na nga si Senator Salonga sa siyang unang humabol na PCGG sa Switzerland. Siya po yun. 1986. Ay, bigla siyang napahiya doon. Ito, nakapirma rin si Sir Drilon. Senate President ka na former Corazon Aquino. Sir Drilon. Habang buhay po tayo. Ha? Maano naman kayo sa Pilipino? Kung may kamalian, huwag na pong mahihiya. Hindi naman pipiling tong pirma eh. Dito. Oh, magsisinungaling at saka nadyaryo kayo. Ano nang status po nito? Oh, dumating na rin si President Duterte. Kaya ano na nangyari dito? Ayan, kaya medyo lumilinaw na ho yung picture, no? Dahil nakita na natin, hindi lamang po ito base sa mga dokumento na hawak ni Ginoong Buendia, kundi mismo sa dyaryo, no? The same year, 2017 ba yun? 2014. Napadyaryo, mayroon pang litrato, 2017. At sinasabi nga na nagkaroon sila ng mga problema, nagkaroon sila ng parang kaso nung dinala nila yung kayamanan na yan, trillions of golds to Thailand. So ito, sinasabi nga ni Sir, magtulong-tulungan na, pwede ho ba paki-explain nyo na ho, parang awa nyo na kung ito man ay katotohanan, para makatulong sa ating mamamayan. Maraming salamat, ma'am. Alam mo, Ma'am, Senator Laila de Lima, ma'am, sa totoo lang, kung yun ang mga isa sa dahilan, bakit kayo sa 6 years nyo, kami rin po naghinanakit yung sa batas na nangyari. Maaring sistema, kung ano man yan. Alisin na po natin ang ego. Huwag na tayong even yung po ng mga manifesto diyan sa mga generals ngayon na ang Congress o whatever it is, sana lang tayo, magtulungan na po tayo. Sige, medyo time out muna tayo ng konti, no? 2 minutes na lang. Kaya nga po, ito, nananawagan tayo, lalo na kay Senator Drilon, na siya pa yung Senate President noon. Ayan. Pakibasa niyo, sir. Kayo pong nakaperma dito, Pilipino naman nakaperma, wala naman taga Thailand dito eh. Ha? O kayo mananagot. Bakit pa? Sino pang bibigyan natin na dinivert nyo, whatever it is, kung ano man yun, ay nadyaryo eh. Biglang nawala yung na ito, charges. Oh. Nakakapagtaka. Oh. May nakulong. Si Senator Dilema, ay itong na ito, bakit yung isa na lang yun na nakulong? Oh, we hope and pray na wala na tayong... Tulungan po tayo. Pasko naman ngayon eh. Alisin ang ego. Last 2 minutes pa naman. 1 minute na lang, ma'am. May nakulong si Senator De Lima. But then, ngayon po, unti-unting lumilinaw. Siguro, mga mamamayan natin, parang nire-relate na rin itong siya ay nakulong ng for so many years. Marahil isa ho sa mga dahilan. Ito, yung tungkol sa malaking kayamanan na to. Ay, alam nyo, tayong mga Pilipino, magaling ho tayo para tayong si Sherlock Holmes, no? Dig tayo ng dig ng mga ebidensya, yung unti-unti ho nakikita natin, no, na sa ating mga nagagather na mga ebidensya, kung sakali mang ito ay may katotohanan, parang awa nyo na ho, no? Tumulong tayo sa bayan. So, ayan po. Magpaalam na tayo, sir. Mga kababayan, ito yung
atong asset na ito, divine asset. Ano ito ng mother account. Kaya wag na kayong magsasabi na sa inyo yan. May dala ba kayong batas? Kayong mga may hawak? Pag wala kayong dalang batas, sorry na po. Yan lang masasabi ko. Baka tanungin kayo rin dyan sa Senate, sa Congress. Kasi kung walang dalang batas, ayan, sa lelong nyo, sa lelang nyo, labas nyo. Ngayon. Ha? Awak nila. Kayamanan daw. Panahon pa ni Rizal. Panahon pa ni FM Senior. Kung anak kayo din si Bongbong, si BBM, mabait yan. Si Ma'am Amy. Lalo na si Sir, sa Congress. Siya ang gumagawa ng batas. Sir Martin, nandyan na po yung dalawang sulat ko sa inyo. Kami po dito dito sa istasyon na ito, na may basbas siguro ang Diyos. Kasi marami nang na-interview, Channel 7, Channel 2, Channel 5. Nasaan na po in-interview nyo na may dalang kayamanan? Nasaan na po sila? May kayo, siguro may mga record kayo. Lalabas din yan. Hindi dito po ako. Tulong-tulong po tayo yung mga may hawak. Hindi ako galit sa inyo. Dapat wag tayo magsiraan. Kasi panahon na ngayon ng Pasko, bigayan. Ma'am? Sige po, hanggang sa muli, mga minamahal nating taga-subaybay. Subaybayan niyo po yung mga susunod na episode ni Sir sapagkat bubusisiin niyang mabuti at ilalantad yung mga personaheng pumirma at talaga namang nakapirma. Yan So hanggang sa muli, please don't forget to like us, follow us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. Sir, may sasabihin kayo? Ito po, kinukumusta ko yung naging 40 years na, yung baron ng PMA Class 83, si Sir Iking Dado. Batch mo rin yan si General Anyo, mga 83, 82. Sa totoo lang po, lang ang ranggo ko. Galing din ako noon sa lugar na yan, sa academy. Nagmamarcha po kayo noon, kaditi pa kayo. Siguro pag nagkita-kits tayo, sir, snappy salute sa inyo, sir, sa ako. Sir Dado, magkita tayo, sir. Class 83, baron ng Class 83. US Ranger, the snappy of the Class 83. Yes, my friend. 40 years ago, hindi na kami nagkita. No wonder, isa palang dating sundalo ang ating magiting na si Sir Ray Buendia. Kung kaya't ito, dahil sa kanyang kagitingan ay gusto niyang isiwalat ang Divine Wealth. Sa PMA, na-assign pala siya doon. Kaya nga, alam natin, matatapang na tao yung mga taga-PMA na yan. At patnubayan po kayo ng Diyos. At sana patuloyan ninyong busisiin itong Divine Wealth. At nga po, magkaroon tayo ng kapakinabangan ang taong bayan. So hanggang sa muli, mga minamahal nating taga-subaybay. At lagi po nating sinasabi, we always say, we love you all. Bye-bye.